Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today, ay wait lang, hindi ko na kung saan ako pupunta. Sa December 2, 25 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Unida Congregasyon ng Gagalangin sa may Nara Street, Barangay 277, Tondo, Manila po yan. At dadalhin po natin sa may Government Service Insurance or GSIS Complex sa may Rojas Boulevard, Barangay 76, Pasay po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, yan, manatiling nakaplay lang muna yan habang tayo ay papunta dun sa ating pick up area at malayo pa naman yan. At sabay natin ang pakikinig ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Oo, tuna na lang, mas masarap. Mahal lang. Oo nga. Gawin mo pang sashimi. Ay, paborito ko yan. Oo. 2 minutes bago ang 8 o'clock. Partner, sige, batiin na natin yung mga nagpapabati sa atin ng mga Okay. bilis. Shoutout po sa mahigit 24,000 na nanonood sa YouTube. Sila Arnie Dorice, LB Benitez, Reynaldo Orlando Medrano, Sara Concepcion, Romaric Rojas, Rosalio de Tuyo Jr., Lina Ho, Elsie Balir Floritin, at Leo Paul Calirawa. Si Lilibet, Jose, Roderick de Guzman, Marites Salas Baltazar, Andres, Army Abbas, Redentor Montero, Renato Otaner. Maraming salamat. Thank you po. Pinapagalitan. Gloria Solano, Wilma Marquez, Bartolome, Emilito Dulos, Beth Kamaing, Fred Magdalero, Rivers, Jocelyn Palabrica, Romeo Nonong, at Debres Ricardo. Yan. O, yung mga taga-Hugono, hindi ko yata na-kompleto yung aking informasyon. Ay, oo. Meron kayong December 3 na prayer rally dyan po sa Hagunoy Terminal. Para po yan sa Tindig Hagunoy laban sa korupsyon. Ang kapatid ko naman na si Cora, hindi naman din sinabi kung anong oras. No, saan pupunta doon? Abangan natin. Oo. Oo. At partner, anyayahan natin yung ating mga kapamilya na magkita-kita sa December 5 sa Biyernes po yan sa Ayala Mos Feliz, Marcos Highway, Barangay Amang Rodriguez, Pasig City, para po sa DZMM Serbisyong Kapamilya. Pwede na pong pumasok simula alas 11 ng umaga para po makakuha ng mga serbisyo gaya ng payong legal, oral reading, gupit, masahe at iba pa. At pagpatakbo ng 5 o'clock alas 5 ng hapon, pakipag-bonding po sa mga paborito ninyong anchors at mga reporters at sumali po sa mga interactive games at magkaroon po ng pagkakataong makatanggap ng mga regalo mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Yun po ay aming handog bilang maagang pamasko sa inyo mga kapamilya. May makakakuha kayo ng regalo mula kay Christian Yusores. Bila, mga inaanak. Yan. Andito na si Ninong. At meron pang isang maagang pamasko, partner. Meron ka ata dyan babasahin din. Ay, meron ba? Ayan. Maagang pamasko. Nagbagal pa, no? Ito na po ang ating Gold Button Award. Wow. Para sa 1 million strong following natin sa YouTube. Maraming salamat sa inyong patuloy na tiwala. Naramdam po namin sa inyong masugid na pagtutok sa aming videos, live streams, at original content. Ang aming 1 milyong pasasalamat sa inyo, mga kapamilya. Thank you. Maraming salamat po. Ang oras ay 8 o'clock. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni partner. Pero wag po kayong bibitiw dahil magbabalik po si Ma'am Doris Vicornia. Tandem ng Bayan, susunod na with Robert Mano and Doris Vicornia. Ako po, Maraming si Christian Torres. salamat anak. At ako ay sinamahan mo. Thank you. Thank you. Magbabalik po bukas ang Gising. Ay, mali. Sorry. Alam mo sasabihin ko. Ano ba? Bumakil pa. Alam mo isisigaw ko sana. Ano dapat? Hoy, gising. Lumang-luma. Ay, sobra. Sorry naman. Bukas na magbabalik kami dito lamang sa Gising Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Gising! Gising!
ayaw namin ng ganyan. Ayaw pa rin ng beautiful partner ko ng ganyan. Gusto niya yung himig Pasko. Yun, partner! To time! Ang toot time po natin ay 8:02 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng aming NC mas malaki ang 594 kapasok. Kung may matibay na ebidensya na mag-ugnay sa kanya sa flood control anomaly. Armed Forces of the Philippines dapat maging tapat sa gobyerno at hindi nakikisaw-saw sa politika. Saldico mari pa rin mapauwi dito po sa Pilipinas. Vehicles na dumadaan sa major roads sisitahin pa rin ng LTO. Mga opisyal ng gobyerno dapat manahimik na lang sa 500 pesos Noche Buena. Detalye ng ating mga balita. Handa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umarap sa investigation ng Independent Commission for Infrastructure kung may matibay na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa flood control anomaly. Sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na matagal na sinasabi ng punong ehekutibo na bukas siya sa investigation at dagdag pa niya na hindi ito maglalakas ng loob. May bunyag ng anomalya kung siya rin ang tatamaan dito. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa mga bagong AFP officers na patuloy na maging tapat sa pamalan at huwag mag-isaw-saw sa usapin ng politika. Sa gitna ito ng mainit na usapin ng katiwalian at kabi-kabilang panawagan na pagbibitiw sa puwesto. Maaari pa rin mapauwi ng Pilipinas si Zaldico na maaari manong nagtatago ngayon sa Portugal sa Europa. Sa paliwanag ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa, sinabi nito na kahit walang extradition treaty ang Pilipinas sa nasabing bansa, ay maaaring gamitin ang international treaty at iba pang mga kasunduan. Kahit ipinagpaliban ng ban sa e-vehicle, sinabi ng LTO na tuloy ang paninita nila sa mga e-bike at e-trike na dumadaan sa major at national roads. Sinabi ni LTO ASEC Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na wala namang mangyaring hulihan pero sasawayin ang mga ito. At kasabay dyan, nilinaw ni Lacanilaw na maaaring dumaan sa bike lane sa mga e-bike basta kasya ito sa linya. Mas mabuting manahimik na lang ang mga opisyal ng gobyerno kaugnay na kontrobersyal na 500 pesos Noche Buena. Ito ang payo ni Stephen Cua, ang Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association matapos umani ng batiko sa issue. Sa isang sulat, sinabi ni Cua na nakakalungkot na sa gitna ng bilang-pisong anomalya sa proyekto, may istulang sinasabi ng gobyerno na magtiis at pagkasahin ang 500 piso para sa Noche Buena. Pirada. Pirador ng masa. Aljo Bendio sa straight to the point. Okay, sige. Maya-maya po ay kumustahin naman natin ang mga programa ng mga nakatatanda natin mga kababayan. Senior citizen. Marami ho, mga benepisyo, yung ilan pa, no, na mga sinusulong po dyan sa Kongreso dating pong mga nakatatandang mga kababayan. Lang na sa mga pagpapa-hospital, yung mga diskwento, kaya nasusunod ba yan? Nire-respeto ba ng mga restaurant? Yan, hindi lang mga restaurant, pati sa mga groceria. May magpapasko pa. Tayo natin ang mga panukalang batas para ho at mga ginagawa na na pipirma na lang ng presidente na mga batas para ho sa ating mga nakatatanda mga kababayan, mga senior citizen. Abangan niyo po yan sa ating pong
programa dito po sa straight to the point. Si Aljo Bentigo sa DZXL2. Oras po na natin, 8:07 ng umaga. Sandali lang, DZXL 558. This time check is brought to you by Mars! Nandito na sa ng holiday corned beef and holiday beef loaf. Para sa ulam ng pwede any time of the day. Now available in selected Pure Gold and Metro supermarkets nationwide. All day, holiday! This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base ko. Rito ulam naman. Grabe traffic. Kainis. I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kumihit kayo sa boses ko sa MX3 capsule. Dito ako pilit. Makalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang pag-ibig sa diin. MX3. Dito ako, Lizzie. Babalik ang ACS Qualified Certificates at 2025. Over 5 million. 5 million? Oo, tama. 5 million ang premyo ang ipamimigay. At tax-free pa. Kada linggo, may pagkakataon kang manalo ng cash prizes. At exclusive gift bags mula sa ACS Manufacturing Corporation. At Radio Mindanao Network nationwide. Para sumali, isulat lang na gusto na mag-participate sa prize. Sinasabi ni Atty. Chris Mendijo, bawal po ang walk-in. So, when you say bawal po ang walk-in, ano dapat ang requirement para ho makapag-bid po dyan? Nagpaparehistro lang naman po. This is need to register. Meron din po kami mga requirements specific na kailangan yung isubmit. No? Ito po mga requirements ito is to make sure that ma-evaluate namin yung mga bidders para po hindi po ma-circumvent no, yung ating rule na kung sino man po yung may-ari dati o nag-smuggle sa mga vehicles na to, hindi rin po sila yung gagamit ng dummy or mga personalidad para sila din yung makakuha or mag-participate sa bidding process. Sino-sino nga po yung mga bawal na mag-bid, Atty. Maronilla? Una-una po, kailangan din po mag-qualify under dun sa aming rules, no? Mapapakita niyo po dapat yung capability to be able to purchase these products. So, may mga clearances po kami ni-required. Kaya po yun yung clearance coming from the Bureau of Internal Revenue. Sabi, wala po dapat yung pangungutang sa ating pamahalaan. Pangalawa po, you're in no way connected to doon po na iniimbestigahan natin mga tao na maaaring may kinalaman illegal na pagpasok sa pamahalaan na to. Dito lang, Weng, medyo lukhang bumaba na yung floor price from 45.314 million. Itong Rolls Royce po nila, naging 36.2 million na lamang. Ilang porsyento ito? More than 10% yata, Attorney Jet, ano? Mga ganun po, ang ginamit po namin na re-evaluation is based dun sa 60%. No? May bagong rule po kasi criminal damage damage approved by the Department of Finance naman. At ginagamit din po namin dun sa mga multinational companies na may mga diplomatic privileges po at maaaring gusto nang bayaran yung mga kotse nila. So, based po doon, ang total depreciation po yan is yung landed cost plus less than 60% no, per year po ng mga landed cost na yun is pwede na ibawan.
Yung Tundra, ito banggitin ko lang yung Tundra, Toyota Tundra, 3.47 million na lang, dati almost 5 million. Ang Toyota Sequoia, 4.669 million na lang, ang dati 7.258 million. Yung Bentayga na Bentley, nasa 13.8 million na lang, ang dati 17.3 million Attorney Jet, ano? So medyo malaki ang binaba magmula doon sa unang auction patungo dito sa pangalawang auction ngayon. At inaasahan niyo siguro baka maibenta na ito. Tama po, hindi naman po yung aming inaasahan. Kasi kung kumpara niyo yung mga current market price ngayon, used vehicles, no? Medyo malapit-lapit na po itong mga presyo na aming ibinibigay, no? Yung mga aming mga floor prices. So, yun din naman po yung feedback na nakuha namin sa mga unang nag-participate ng bidding process, no? Some of them actually gave us feedback na kung may konting adjustment sa presyo, maaari na nakapag-bid na rin sila dun sa mga sakya na yun. Yun nga lang ho, no? Paliwanag ko rin namin, may proseso po kasi na kailangan daanan kapag may presyo po, no? Itong mga items na to, sa ilalim po ng batas. At yung po yung sinunod namin, kaya hindi po yan basta-basta binababa. Kaya kami po yan ang proseso pinagdadaan. Kaya nga po dito, bago po tayo nakapagbaba ng presyo, kaya kailangan po natin yung second bidding process. Attorney, ang ano daw yan, double as is or is. Kung ano yung tsura niya, nakalagay doon sa sasakyan ngayon, pag nakita mo doon sa kanilang viewing room at viewing area, yun ay bibilihin mo, yan ang babayaran mo. So kung may sira yan ng konti, may kulang na piyesa, kasama yun sa kabuuan ng bayan. Yun ang mismo. Bakit hindi po nag-decide ang BOC na ayusin para mas mataas-taas maibenta? Yun ho kasi yung dati natin sa tatas natin. Na prohibited din po kaming lumalaw ng mga ganyang bagay. No? Talaga pong sa ilalim ng batas natin, ang bidding process po namin is on a as-is where it be. And number 2 naman po, nakikita niya naman po yung mga kasi na yan. Hindi pa naman po ganun talaga yung may sira man po, may konting pagkukulang, napaka-minor maayos na po ang evaluation naman ng aming experts na kinuha, no? Para tingnan niya mga sasakyan na yan, which were also considered, no? Dun sa aming pagpe-presyo. Lahat yan ay maganda ang running condition. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In fact, Low mileage, low mileage. Ang hindi masyado nagamit, ibig sabihin. Paano ba gagamitin yung itong nilabas sa kanila? Itong pong sasakyan. Tsaka ano, yan yung mga klase ng sasakyan na Tony Maronili at John Dema. Kung hindi ako nagkakamali, yung pag kasi gano'n wala na susi lalaklak na ng gasolina o yan. Tama po ba? Malalakas ang ano niya, capacity. tama. Ano naman ho, no? Again, no? Bago naman po yan. Bago rin po yan natin pinatingnan natin ng experts na magiging sa yan. In fact, we had it clean din. At naman po present na. At yun po yung kahalaghan din. Nung kailangan nyo siyang mag-view. So you give them opportunities to view it today and tomorrow. Magdala po sila ng mga mekaniko nila. So they will be able to evaluate yung pagpe-pressure natin na tama sa kalagayan. Sa pitong original na sasakyan na yan, ng mga discount for auction, 200 million ang original target na nakitain dito ng gobyerno, di ba, Joel? Ngayon, ang naibenta yung unang tatlo sa halagang 38 million. I understand, ang target naman na makitain mula dito sa apat ay 50 million. Hindi po masyado mababa na yung target natin, Attorney Maronilla. Meron pa naman po tayong ibang sasakyan. Unang pito pa lang naman po yan. 13 po lahat-lahat yan. So yung the rest po, proseso lang din namin yung finality ng kanilang Fisher case. And they will be auction po. Hindi man po natin ma-reach yun. Siguro po malapit-lapit naman doon. Yun naman po yung prediction lang namin. But lately, we have to go by yung market orders po para po ma-post yan. Danaan po natin yung mga sasakyan na yan, they depreciate as time goes by. For us, it's also difficult to be able to do it at as soon as possible. Once po ready na siya, para hindi naman po malugian. Kaya ba dahil po, prosesong ginagawa niya, once po ma-forbid yan, property na po na pangkahalaan yan. So, ibig sabihin, yung halaga niya, kailangan pangalagaan, maximize
piraso yata, anim. Anim po ba yun? Meron po silang kino-consent. Kaya naman lang po ay dinidinig na po natin. Okay, and wala pang final decision po doon. Kung iyon ay mananatili sa mga diskaya o isasama na rin po sa auction ng BOC. Wala pa po, no? May mga proseso po silang pinagdadaanan ngayon tungkol sa pag-determine whether yung mga papeles na sinabit nila ay sapat at natunayan na tama ang pagpaparating nito sa ating bansa at buwis na pinabayaran. Dito po sa natitirang apat na isusubos na nila by December 5, dumami na ba yung mga interesadong bumili, Atty. Maronilla? Dumami naman po yung, nagkaroon naman po ng madami-daming intention to register. But usually po yan, the registration, we will know by most likely tomorrow po, no? Siyempre po, yung iba dyan mag-register after few weeks pa po, no? So we think that most likely yung month po, mag-register at magpapakita talaga ng interest ay mangyayari after itong araw na to, itong araw po na to, yung kanilang initial booking. But meron na rin po nag-register even without bidding. Ibig sabihin, ito po yung mga nakakita na during the first bidding, nag-iintay lang ng pag-inasal sa presyo. Yun lang, Weng, no? In the event na hindi ito maibenta dito sa second auction, parang ibaba ni-recover na yata yung sitwasyon. Ay, tatanggap po yun. Ano ba yung sabihin ng direct offer? Ano ba yung sabihin ng direct offer? Ang rule po natin, once na may real bidding, ang pangatlong paraan na po na ginamantake, ang batas natin, sabi na po, ay tinatawag natin negotiated. Wala na po itong bidding, the Bureau of Customs will just accept offers for cars. So, sino po yung may pinakamataas, pinakamagandang offer, yun po ang ma-approve. Selyado yun, ano ba yung selyado ba? Pag nagbigay sila ng Sealed din po. Informal and sealed also. Gusto namin yun once the offer letter ay negotiated sale committee po yan. At sila lang po mag-i-evaluate. Again po, no, para po sa kapalatagan ng ating mga kababayan, ang standard pa din po, even on the negotiated sale procedure, is that dapat po ma-accept din natin negotiated sale offer, hindi po highly disadvantaged. O hindi nga lang. Ang problema dyan, pagka wala pa rin buyer sa direct offer, maaari daw sirain. Pero ang sabi nga ni Atty. Cristorio, Atty. Maronilla, banggitin ko lang na pagkamat sa ilalim ng kanilang panuntunan patas of auction yun. Auction. Ang desisyon ni Commissioner Ariel Nepomuceno ay gawin ang lahat ng paraan na magkakitaan ng gobyerno para may ibalik na salapi sa pamahalaan mula sa sinasabing pananamantala sa bayan. Di ba, Atty. Maronilla? Pero ano ba yan? Is that a rule? Pagka wala ko sisirain na lang natin. Di ba nauso lang yun ang panahon ni Duterte? Oo. Actually, sir, is walang nakakita na ang option lang po na yan, na binabagit naman ng aming kaibigan si Atty. Crito. Alam ko, ano yan, meron po executive order na in-issue natin or a presidential memorandum issued during the time of President Duterte. Ano naman po yun? Reason naman nun is to deter, no? Is to teach the smugglers a lesson na yan na pwede makuha to. Kung smuggle kayo, wala na kayong paraan para makuha sa crime. But also there's an executive order that allows that and provides for that option. Ang current policy po ng ating pamahalaan dahil po kinakailangan talaga natin ang pinakamas magandang gawin ay i-convert yan sa pananalapi at ilagay sa dapat pagpupunto ng mga servisyo para sa ating mga kabayan is to auction this off or put in other negotiations. So after po pag-fail to negotiate this case, it's time balik na dito. So pwede pa daw sa bidding, pero patuloy ang pagbaba po ng presyo. Yung nga, depreciated. Oo, sobrang dikit. Baka naman yung huli na ni Joel, maging ano na lang, 5 milyon na lang, Atty. Maronilla. Nakahuli-hulihan nito, di ba? Sobrang lugi na Basta wag yun lang po, pwede ba i-bid out yung kayong? Hiwalay. Mas mura ang insurance sa Shopee. Sa Shopee meron naman. Ako bumili nyo, hindi matik yung payo. Manual daw yun. Tsaka yung sa Bentayga, meron bid. Meron. Baka mabasag. Baka mabasag. Pinamahan.
Anyway, Attorney Jet, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Good morning, sir. Thank you, Sir Joel. Maraming salamat po. Good morning po. Thank you. Si Attorney Vincent Maronilla, ang Assistant Commissioner ng Bureau of Customs, mga Basta kapuso. mahalaga doon, kaya kailangan mo mag-register muna na bawal ang walk-in. Yung mga dokumento mo si Joel, kasi una malaman ng DOC, kapasidad mo para magbayad. Sino ka? Bakit meron kang ganong klase ng kapasidad para magbayad ng milyon-milyon halaga ng sasakyan outright? Pangatlo, malinis ang record mo sa BRR, wala kang tax case. At higit sa lahat, hindi ka rin connected sa DOC. So talaga, ang bibig lang dito, Ang yung hindi ka talaga, connected sa tunay na may-ari, no? yung talagang may deklaradong milyonaryo ako sa IDR. Opo. Kasi pagka naman na hindi mo dineklarang, di ba, hindi reflected yung talagang sarili mong kakayanan, no? Tapos bigla ka mag-bibig. Isa sa mga requirements na kailangan mo isabit ay IDR. Malinis ang record mo sa Bureau of Internal Revenue kailangan. Plus, kailangan ma-determine na hindi ka connected sa Madiskaya para hindi mo mapaikutan. Yun o, mga kapuso, sige o. Bibigay na lang tayo sa ilang mga paalala. Oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 9. Radyo na, labanan ng fake Dapat news. totoo. Robas, kaya Joy Superman sa bisa ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robas, kawai ko sa Emilio Extra, LRGD, Sungaria sa Inamoyo at Gaba with proper diet and exercise. Para makasiguro, hindi sa mga medical drugstores nationwide. Robas, 75 pesos, SRP, per tablet na nga. Robas, para sa mga kalalakihan. Pagin sa inyo ng ADC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robas, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. At siya kung para sa atin, sipon lang yan, para sa kanya. Hindi ako makalaro, hindi ako makalabas, hindi ako makaschool. Huwag itinig ang paggaling. Bigyan agad siya ng Lisa for Kids. May triple ginhawa relief para sa pagbaling, baratang ilong, at sandahan para recover agad. Enjoy din agad! Alagang hindi lang yan. Pero number H for vitamin value paracetamol is a generic name of Lisa. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, I'm Rebecca Noon, ang iyong fashion ambassador to the world. MSG Capsule, dito ako. Mahalagang paalala, ang MSP capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot kahit kung itinan. Pag nanay ka, maagat ka. Unang ehempa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o lumikit ang plema. Bigyan siya ng Fomist for Kids. Ang pang-agap na cough bago lumala. Hindi lang yan. Carbamazepine is the generic name of Fomist. If symptoms persist, consult your doctor. Nagkala, kaya hanggang ako magpaalam sa mga sa buhay. Kaya na! Tanungan na kami ng mga apo ko. Kaya mga mother! Manahan ka na kayo sa pagpapalak. So yung buhay, pagkakay sa aray. Sige lang, namang sa visa para sa aray, iyan pa sa heart at pulsa at yung ng NRC. Dahil kung pag-ibig ng symptoms na sila sa doctor. Hindi lang yan. At siya kung para sa atin, sipon lang yan para sa kanya. Hindi ako makalaro, hindi ako makalabas, hindi ako makaschool. Huwag itinig ang paggaling. Bigyan agad siya ng Lisa for Kids. May triple ginhawa relief para sa pagbaling, baratang ilong, at sandahan para recover agad. Enjoy din agad! Alagang hindi lang yan. Pero number H for vitamin value paracetamol is a generic name of Lisa. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong araw na ito, ang dapat ay pagsisimula ng live stream ng mga pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero nakita natin yung schedule ng pareho na nakalagay. Hindi ka ba nakasala? Hindi ko ba nandito sa listahan, pero nakalagay ay, pero isang congressman eh. Tapos land bank yung pangalawa. Nakalagay doon, requested executive session. Pagbibigyan pa nila. Ay, kung nakalagay doon, depende daw sa paliwanag. Pero di ba sabihan natin, pag default live stream, sana, kung magre-request, doon outright na naka-live stream, hinihingi ang executive. Para sa Senate. O sabihin, Sa House of Representatives. habang nanonood ang tao. Habang naka-live stream. Oo. Tapos, let them argue. Hayaan mo sila magbigay ng argumento bakit namin hinihiling ang executive session. Para alam ng tao kung
Mabigat pa ang dahilan. Eh, interesado kami malaman kung anong argumento nila. Bakit may pinoprotektahan ba? Diba? Sana, bago kayo mag-decide mag-executive session, marinig at manood nyo sa taong bayan bakit kailangan mag-executive session. Yung mga sinasabi kongresista gano'n di ba? Ito pa, Weng, nabanggit pa nga nila ICI, ang Pangulong Bongbong daw po ay handa po na humarap po sa ICI investigation kung merong mga ebidensya na magtuturo sa kanyang pagkakaugnay. No? Sinabi ko. Dito sa problemang ito, mga kapuso, doon natin makikita how independent the ICI is. Pag pinatawag ang presidente. Kasi si Presidente nagturo sa kanila. Inikalasi niya ngayon sa Malacanang kung may evidence. Kung may evidence. Pero pwede din naman mag-usap ang presidente. Pero maliban kay Saldi ko, wala namang, may ebidensya pa ba? Wala. Dami ko pala nga nagsasalita. Pero just the same, yung kanyang presidential son, Majority leader. Leader Tango Mars, nagsabing handa ako humarap. So, schedule na lang hinihintay natin kung kailan ipapatawag o magbibigay ng schedule para sa pagharap ni Congressman Marcos ang ICI. Yun o. Kaya baka natin yan, mga kapuso, no? Ito lang. Tawag dito, itong Senado, sila po ay, miski na holiday kayo sa Pasay, hindi po sila mag-holiday dahil sila po ay meron pong tinatawag na mahalagang gawain na dapat isa katuparan yung pagpapasa ng budget. Talaga naman, Joe, yan ang most Most important. pinaka-importante po na trabaho ng Kongreso natin, both Senate and House. So, tama lang naman yung miski na holiday po ay hindi po siguro naman natin dapat tanawin po sa kanila. Hindi nagpapaalam. Galit na yan. Pinipili pa yung malinis dapat ang ano nila talagang marumi talagang yun ang layunin nila. Ang kawawa dyan po yung mga babaeng driver na may nakita na ako minsan dyan. Ang talaga parang dinumog mo, hindi talaga inalisan so mapipilitan talaga. Magkano? Ang Philippine Senator ay meron pong monthly buwan ng sweldo 293,191 to 334,059. Ang kanilang salary grade ay salary grade 31. Yun depende ho siguro sa posisyon mo sa Senado. Kung aabot doon sa 334. Pero siyempre, excluding the perks. Naman. May mga perks pa dyan. Sabi ko nga sa inyo, marami sa taga-gobyerno, mas malaki ang sahod kaysa sweldo. Yung sahod ang mas malaki dyan mga Continue straight to this traffic light. Ano ba yung sahod? Ano ba yung sahod? Yung mga ano sa table, pinasalit sa ilalim. Malaki sila, mga kapuso. Yun na nakakalungkot. Kaya nga sinasabi natin sa Philippine electorate. Pagka medyo may Continue straight merong to the first traffic light. problema yung In 50 meters, kandidato. keep right in.
dapat pinag-iisipan mo yung dalawa, tatlo, apat na pages. Bago mo yun. Lalo Kasi sa may history na may history siya, meron siyang mga maaaring nahanapin last sa ICI. Keep right at the Continue straight to this traffic light. yung asa kapag ka itumutupad ng tungkulin hindi naman mababasa. Yung sipag o katamaran sa pagtupad ng tungkulin. Anong klase ang mga pinanukalang batas? Baka sinopya lang yung from previous Congress at hindi talaga siya nag-research nito, hindi ba? Kaya lang ang kulto rito, since tayo binoto niyo po sila, at least tayo sa no work, no pay. Hindi applicable sa kanila. Andiyan na po si Igan. At si Connie Dito, walang personalan. Salamat po sa oras po ninyo. Ako po si Joel Reyes. Happy birthday daw muna kay Dr. Ted Martin, nag-birthday sa Bad Santos General Dr. Ted, Hospital kamusta ka na? at Gas Andres Medical Family, Center Family because ayusin mo yan, and Mike Galliano. Yan, ha? Si Mike Galliano ba? Hospital siya o tao? Mike Galliano. Andiyan po si Igan. At si Connie Dito, walang personalan. Ako po si Joel Continue Reyes. straight to this Tinuway traffic sa light. magandang umaga mga kapatid. Dahil mga bayan, alas 9, eksakto, radyo na. Labanan ng fake news. Mega ganda ng ating samahan. Kaya sa Mega Manila CMA radio stations, ang number 1 AM station, Super Radio DZWB. Ang number 1 FM station, Barangay RS 97.1. Maraming salamat mga kapuso. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio DZWB. Hindi pa huli, hindi pa hihila. Super Radio DZWB. Prime time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang kumpay na pagbabalita at makikimay sa issue. Meron ng Prado sa Super Radio DZWB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ransya na naman sa pagbabalita ang tambalan Joel Reyes at Melo de Prado sa Super Balita sa umaga. Continue straight to this traffic light. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Manalibang pagtalakay sa mainit na balita. Hatid ni na Robert at Salvacion at Joel Reyes sa saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hindi pa aawat ang tambalang Arnold Claudio at Bonnie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa 1-on-1, walang personalan. Super Radio, DZWB, Prime Time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Continue for 1 kilometer. Super Then Radio, keep right at the DZWB, Prime Time. Continue straight to this traffic light. Kapuso nyo sa radyo. Walang walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iba na. Continue straight to the first traffic light. May paninindigan, malakas na asa. Super Radio 594, lahat ng Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyo, totoo, walang
ko na. 87 years old. 87 years old at parang alis ka edad ng RH. Matanda lang ako sa Okay, dahil birthday, magbe-birthday si Lola Pe. Bigyan mo ng pamaskong, pamaskong birthday. Pamaskong birthday. Bigyan mo ng 1,000 Jermaine. Baka biglang bumagon si Lola Pe. Hello po, Lola. Ano si Lola Pe sa taas na kaya ng next door? Ay, Lola Pe, ganda po, pagaling ko kayo. Ayan. Okay, congratulations Kuya Hernando, ha? Malakas din po kayo, ha? At syempre, sa mga nais po nalo ng 1,000 pesos na akin tumutong sa Deezer H, makakain na susunod nating winner sa Deezer H, Pastropa Nalo Promo, kasama ang Pride Detergent, time number 6, Sherwin Batal para Deezer H, mula sa Pilipinas, Sa Pilipinas. Maraming Parang salamat. kinabahan si Kuya Hernando kasi. Kasi nasa TV, Kuya Hernando Perez Huevos. Ayan. Ay, kong Nani Perez, kumusta ka na, ha? Ayan, kumusta ang bigote mo, ha? Bakit yung bigote ang kinupos ka? Kumusta mga orchids natin, ano? Talaga lang kayo Yes, nagtatabi pa. mahilig sa orchids yan. Uy, may mga orchids na mga lagay ano. Ayan, ano tinuturo? Nandiyan na si Secretary, ayan. Alam mo, sabi ko siya, Secretary Dave Gomez, ayan. Pero parang masarap yung puntahan natin, Secretary, ha? Ayan, inaalam kong sino si Sister Estela L. Hindi naman kasi. Kasalanan mo talaga talaga. Hindi ko na si Vilma Santos, si Lobby po. Pero alam mo, Secretary Dave Gomez, Mayor Mona Ilagan, sandali naman batiin ko ng mga ito, batiin natin ang Belcare sa Pharma na ginawaran ng Management Excellence Award ng Business News Asia. Ang ito, publisher nito, editor, si Mr. Tony Lopez ng Manila Overseas Press Club MOPC, Sister L. Saka, sinabi dito, Itong awards natin, ayan. Freedom and Excellence Award. Yes, Registry of the Year at Broadcasting of the Year, ayan. At congratulations sa buong management team ng Belcan sa Pharma sa pamuno ni Dr. Luisa T. Go. At sa loob ng 19 years, ang Filipino-owned company na Belcan sa Pharma ay sinusura ang mga sikalidad at affordable medicines para Drop off lang po ako ng Ayan. Muli, ang aming masigabong congratulations kay Dr. Luisa Go, Dr. James Cayetano at sa buong management ng team ng Belcan sa Pharma for making life better for the Filipinos. Mabuhay ang Belcan sa Pharma. At ating linya na ang Ito po? Secretary, Press Secretary Dave Gomez. Thank you, Salamat din po. God bless po. Sisya na po, matraffic. Secretary lang, ayan. PCO na. Anyway, Secretary Dave Gomez, sir, magandang umaga po. Secretary. Good morning, Sir Gomez. Magandang umaga. Good morning, Makay. Sister L pala. Good morning. Magandang umaga. Ayan. Morning po. Ba't kala ko naka-zoom si Secretary? Di ka ba naka-zoom, Secretary? Ayan. Full match tayo. Hindi. Naka-in-transit kasi ako ngayon. Ganun ba? Ayan. Doon tayo. Akala ko di ka nakapag-pag-fit. Anyway, Secretary Dave Gomez, kaya natin ma-interview ito. Ayan. Pero unang-una, Secretary, ayan. Abay, kumusta po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakatulog na ba siya simula nung matapos ang rally noong linggo na naging mapayapa at pinasalamatan pa ng Pangulo ang mga ralista at dito ay for the first time ay may statement po ang mga generals at members ng ACTO, kaya na Association of Retired Generals, na sila ay laban at wala sila isinutulong na destabilization strat laban sa Administrasyong Marcos. Anong reaksyon niya ng Pangulo, ang Mr. Secretary Dave Gomez, sir?
Lakay, unang-una, ang Pangulo natin, he remains focused sa trabaho, no? Napakaganda nung hamon sa atin ngayon, at ang Pangulo remains focused sa trabaho, no? Ayan. Situation natin. So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli nga. God bless. Paalam po.